Hi, Aries, mid-month of June 2025. Mid-June na tayo. Napakabilis ng panahon. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po para sa iyo, Aries. Anong kailangan mong marinig ngayon? Message? Guidance for Miss. Live na live tayo. Napatingin ako sa comment section. Para kay Miss Cathy lang daw to. Charot. Ano ba? Tayo ay nag-start na. Para sa iyo, Aries, na nakikinig ngayon. Para sa lahat to. Hindi lang kay Miss Cathy. Shout out. Charot. Aries, live na live po kasi tayo sa YT. Nadadala ako sa mga barahan niya. Narito po. Guidance for Miss Cathy na isang Aries. At sa mga taong maaaring makapakinig nito. Oh, mid-month, the Sun, the Ten of Pentacles, Aries. Mid-month of June, guidance para sa'yo. Anong kailangan mong marinig? Tumatalon na. At tumalon pa. Ay pa tayo. Okay. Spread po natin isa-isa. Dito pa lang. Oh, nag-highlight po ang travel. Meron bang travel? The Sun, the Ten of Pentacles, abundance, anything energy, physically, mentally, emotionally, or even financially. I-claim na ba natin ito? Yes na yes, mid-June. The Sun. Maangat yung pagiging young nyo. Young, childlike. Or maybe ito po yung pinaka-reminder advice for some of you na kasi dito, Eight of Pentacles, nakita ko na yung pagiging seryoso sa buhay. Buhay paggawa, kaperahan, na hindi naman masama. Pero kung masyadong sobra, of course, tayo ay general reading, just only take what resonate, Aries. Ang mga sobra naman talaga ay hindi nagiging okay or hindi nagiging maganda na. Pero umangat dito ang travel. Meron ba kayong inaayos, inaasikaso, travel documents? Kung sa mas practical, or kahit sa simpleng pagpaplano, 8 of Wands, 3 of Wands, anything connected to abroad, international matters. Okay. Kahit sa simpleng pagpaplano pa lang yan, guys, or ideya na umangat right now, Aries, or kung sa mas practical po, ilang process, ilang documents, actually, oo, Aries, meron tayong nagdaan or dadaan ngayong mid-month. Sandali lang po. Check natin, ha? Bilang... Oo nga. Oo, guys. Sobrang mag-a-apply yung tumalon sa cards nyo. Kasi astrologically, meron tayong darating na full moon. That's actually, June 11. Anong date na ba ngayon? By the time na mapanood nyo ito, June 10, kung nire-record ito, Aries. And mid-month ang ating hinihingi. Meron tayong darating na full moon in the sign of Sagittarius. And that will highlight your 9th house of travel. Napakalawak po, ito medyo na ko. So, sobrang nag-apply ilang cards sa ilang galawan sa planeta ngayon. Okay. Full moon is all about endings, for a new beginnings, guys. Hindi kailangan laliman. Sabi ko nga, kung meron kayong inaayos, inaasikaso, anything related to travel or international agenda, could be connected din sa inyong mga buhay trabaho, bilang umaangat din po yan dito, or anything may kaugnayan sa pera, dokumento, sa 9th house po napakalawak. Hindi kailangan travel or may magta-travel. Or kung walang physical travel, kahit over the net lang ito, may ilang ganap dyan na pwedeng umangat mid-month. Okay? Diyan din pumapasok kung kayo mga estudyante. Kung di mag-apply, 3 and 8 of Pentacles. Merong magtatapos sa mas practical. May graduating ba na nakikinig ngayon? Congratulations. Hindi, pero or anything education, higher education sa 9th house. Kahit sa simpleng ideya na gusto nyong mag-aral ulit, may magbabalik eskwela ulit, or kahit sa simpleng trainings, parang meron kayong gustong matutunan. Sabi ko nga, umaangat yung pagka-young, childlike. Na ang ganda. Okay, sa 9th house, saan pumapasok, anything may kaugnayan po sa media or sa broadcasting, sa social media. Okay, malawak po yan eh.
or anything na, hindi lang sa education, but religion. So, depende ito. Just only take what resonate. May ilang ipupunto kayo dyan, or magka-highlight, or bibigyan diin ngayong buwan, mid-month. As well as, hindi ko pa na-mention, kung meron kayong pinoproseso, hindi po isang legal advisor ang Moonchild, pero legal matters. Oo. Meron ba? Claim natin ha, na ang mga sitwasyon ay ipapabor sa inyo. May papanalo nyo to. The Ten of Pentacles po ay narito. Aayon sa inyo ang batas. May hugot. Sabi ko nga magtatapos po ito. Merong completion. May achievements. I-claim natin yan na papabor sa inyo. Anything na may kaugnayan sa aking mga nabanggit. Okay. Other messages? Private achievement ang aking nakikita. More on tahimik ito. Relationship-wise, meron kayo i-work out pa. Ayan, Miss Cathy, nakikinig ka pa ba? For a long-term relationship, mas seryoso, sabi ko nga. At the same time, sana mapangat nyo rin yung para kayong mga bata. Yung romance, na para kayong mga PBB teens na nagsisimula sa una. Or talagang kusa po yung magbo-bloom. Kusang umaangat sa inyong mga feelings ngayon. Okay, single, especially kung magiging open kayo, may possibility kahit over the net or online ito, or kung kayo in a relationship at LDR ang tema, may mga bagong simula pa. Although for some, sabi ko nga, may full moon tayong darating. Pero this is something I guess, okay, ngayon, yung energy ngayon, ay maaayos pa. May chance pa. Na kumbaga, ang mga sitwasyon ay naidadaan naman sa mabuting usapan. Meron pang solusyon. Okay. Other messages, meron ako nakikitang lahat na, no, merong i-work out. Work talaga, work-wise, or sa mga plans nyo, abroad, travel, papeles, dokumento, sa pamilya, especially kung may anak na kayo, meron ba kayong inaayos ngayon sa inyong buhay tahanan, or higit na iniiwan ng priority ang mga bata, pagdating sa kanilang school, baka ganun yun, kung hindi mag-apply sa inyo mismo, reversal tayo, or pagdating sa physical home, may ilang inaayos kayo dyan na ayusin, na ang ganda, para sa improvement, or higit na i-develop ng inyong buhay. Tahanan man, or buhay relasyon, buhay karera, lahat na. Ito yung guidance, advice, messages na umaangat para sa inyo ngayong mid-June, mid-month of June 2025, Aries. Hi Taurus, mid-June, mid-month of June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll try na maging straightforward. Taurus, ano kailangan yung marinig? Andito na tayo, mid-June. Message for you. Taurus, guidance para sa'yo. Mid-June. Okay. Oh, okay. Na-shuffle natin ito before and after. Pero nakita ko ulit si Ten of Pentacles, Three of Wands. Kung kayo nakapakinig sa mga Aries. Okay. Add pa ako. Taurus, mid-June. Guidance para sa'yo. Anong parating? Anong ganap? Anong kailangang mensahe ang marinig mo ngayon? Taurus. Okay, pa isa-isa. Para sa iyo, Taurus, mid-month of June. Okay. Ten of Pentacles. Abundance. May growth. Money-wise, i-claim na natin. Lalo pa if this is something matagal yung hinintay. Or nilolook forward na ng ilan. Tayo po ay live sa ating YT. Ayusin lang natin. Nine of Wands. This one is in reverse. Ang merong 9 and 9. Both are in reverse. Pero hindi kailangan, guys, kapag meron kayong nakikita or meron kayong naririnig kay Moonchild na reversal cards, baliktad yung baraha,
hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Eight of Pentacles, Seven of Pentacles reverse, Four of Pentacles, more on money. Taurus, umaangat na High Priestess, and yung pakiramdam nyo sa money or sa pagiging practical. I feel na merong money na parating. Kalim na ba natin ito? Yes na yes. And this is something na magmumula po. The 8 and 7 of Pentacles sa inyong trabaho o tinatrabaho. Buhay negosyo ba yan? Or kahit kayo po, regardless, anumang kung saan man kayo kumikita, may suporta akong nakikita. O diba? Ma-rhyme lang natin. Yes na yes. Or meron pong improvement, maganda yung flow, may paparating sa'yo. At dito merong magtatapos sa 9 of Wands. Anong matatapos? Yung ilang bayarin. Ayan. Sa mas practical. Yung ilang nililook forward mong bayaran. Or reversal po tayo every time, Taurus. Pwede itong mag-apply sa'yo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Maaaring merong magbayad sa'yo. Merong magparating sa'yo ng something so poet. Okay, or kung meron man kayong ilang struggle right now, the 9 of Wands, 4 of Pentacles reverse, 7 of Pentacles reverse, struggling, merong ilang difficulty pa rin na very normal when it comes to money, highs and lows, ups and downs. Meron akong nakikitang solusyon, resolution. Sabi ko, you suporta. Hindi ka dito nag-iisa. The 10 of Pentacles. Support someone nakatataas. Could be your boss, a client. Sabi ko nga, maaaring magmula rin ito sa inyong workplace. Or, sabi ko, maging ano pa man yan. Or someone, could be a mentor, or a counselor, financial advisor. Pwede rin, why not? Actually, guys, alam nyo kanina, madalas, walang tamis nag-a-apply yung ilang messages na bumabagsak sa tarot when it comes to astrology. Gusto ko ipasok ito dahil we have a full moon this June 11 at mid-month tayo. Papasok na ito in the next coming days. Maring maramdaman nyo na meron talagang support. This full moon will highlight your 8th house of finances. 8th house is about other people's money. Meron at merong papasok. Ang lawak niyan. Pwedeng kung hindi mag-apply sa pamilya or someone na katataas, could be your boss, pwedeng government. Pagdating sa gobyerno, paayuda ba ito? Or pagdating sa, kung kayo'y may problema mismo, merong support sa bangko, sa paglo-loan, hindi kayo nag-iisa, may solusyon. You will be financially covered, Taurus. Ay... Parang kasi pa nagbabasa si Moonshal, tuloy-tuloy, hindi humihinga. Hindi. Pero, at dito nga, ayan, ano yan? Maharap, matutugunan, may success akong nakikita. Sa ilang maaring problema or pinoproblema ng ilan, huwag niyong laliman. Kasi andito yung puso yung attachment sa pera. Na, normal, diba? Sa hirap ng buhay natin ngayon. Pero huwag kayong pangibabawan ng pag-aalala. You have to stay optimistic sa inyong buhay kaperahan or buhay paggawa. As long as andito yung blessing ng work. Yes po, may pagka-busy pa rin akong nakikita and yung productivity. At siyan, hindi imposible na may pag-increase, may pagdagdag, may pagtaas or level up pagdating sa inyong kaperahan. Gusto niyo yun. And sobrang mag-a-apply din ito astrologically kung nakapakinig na kayo kay Moonchild sa ilang general readings natin nitong mga nakalipas. Malamang na papakinggan nyo na to sa akin. Sa Jupiter, just entered. Jupiter, the planet of luck, wealth, money, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter just entered your second house of money. Ayan. Sana all na lang ba kami? And this is something, guys, na magmumula po. Magmumula, second house of your hard-earned income. Magmumula sa patuloy mong pinagsisikapan, pinagtatrabahuhan, Taurus. Okay? So, work kung work. Grind kung grind. Yan po ay hindi nababalewala.
may magandang possibility sa part na yan. At dyan, higit kayong makakapagbigay, makakapag-provide, higit yung maibibigay yung pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid o yung inyong mga personal na kagustuhan with Queen of Cups reverse. Diba? Totoo naman. Siyempre, deserve niya yan. More on self-care and self-love. Yung mga, kumbaga, bigyan nyo ng something gift. Claim na natin, pumasok na eh. Pinapasok na natin yung money. And then, bigyan nyo naman ng something gift yung inyong mga sarili. Dahil deserve nyo yan. Okay? Trust na merong parating, trust yourself, trust the process, and of course, samahan ito ng dasal. Patuloy na pag-angat sa kanya nung ilang isipin mo na ito. If ever, andito pa sa punto na parang ang tagal or naiinip ka na as a Taurus, tiwala lang. Okay? Pray lang natin din ito. Ito yung umangat na guidance, advice para sa inyo ngayong mid-June, mid-month of June 2025, Taurus. Hi, Gemini, mid-month of June 2025, mid-June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Just only take what resonate. Tayo po general reading. Gemini, kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo. Para sa taong nakikinig ngayon, Gemini, mid-June, message for you. Guidance, Gemini, nandito pa rin tayo. Gemini season, kamusta kayo? Happy birthday sa mga nag-celebrate na or magsa-celebrate pa lang. Saan ba tayo? Ayan. Sige, kuha muna tayo ng guidance para sa inyo. Gemini, ay, may gustong bumagsak. Okay. Okay, Gemini, para sa taong maring makapakinig nito. June, mid-June 2025. Sa taong nakikinig right now. Gemini, guidance para sa iyo. May isa dito. Okay. Add pa tayo. Guidance advice. Ang dami naman nun. Okay, kunin ko na lang yung pinaka-advice pa. Gemini. Okay. The Ten of Swords. This one is in reverse. The High Priestess. The Queen of Cups. Nine of Cups. Seven of Wands. The Two of Cups. Balance. Protected. Pagdating sa love. Okay. Temperance card is in reverse. Ace of Pentacles, the Strength card. Okay. Eight of Cups reverse. And the Four of Pentacles. Okay. Talagang just only take what resonates. Kasi hindi lahat ay aayon para sa atin. Okay? Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa, Gemini. Okay? Unahin ko na yung pagkabalanse naman sa relasyon. The Seven of Wands, Two of Cups. Actually, the Queen of Cups. Temperance card is in reverse. The High Priestess. Okay. I'm getting a message dito, Gemini. For some na talagang binigyan na ng diin, ng proteksyon, ang pagmamahalang ito, couples in a relationship. I know more on love, connection, partnership ang aking nakikita dito. Kung kayo nakapakinig sa mga Taurus before nyo, more on practical, money, pero sa inyo, more on emotions. Ilang taong ito sa inyong paligid, kapareha. The High Priestess, may hugot, may pagka-sacred, may pagka-banal, on a soul level yung connection. So, ang ilan sa inyo po ay meron maikakasal sa inyo. Bilang andito tayo, June bride, wedding month. Kahit yung simpleng pagpaplano, ideya, maring umaangat na ito. Sabi ko nga, lalo pa kung may ilang challenges na kayo, nainip na kayo, may ilang pinagdaanan na kayo na hindi madali, the Ten of Swords, pero ready na. This one is in reverse. Dumaan na kayo sa healing, sa recovery. And this time, maaaring makatanggap po ang ilan ng love. Kung single kayo, love proposal,
or kung kayo yung mga in a relationship at matagal na rin, sinubukan na kayo ng buhay at ng ilang pagkakataon nito, then maaari pong merong marriage proposal. Guys, just only take what resonate. Di kailangan mag-apply lahat. Okay, pero may pagkamalalim, may hugot. I feel na itong mid-month ay maaaring maging significant for some of you. Baga, di ito makakalimutan. Very important. Parang VIP, gano'n. Hindi. I see healing and new beginnings. Recovered na kayo sa ilang pinagdaanan na ito. And ready na ang mga bagong simula na ito ng pag-iibigan. Why not? And I see na magiging successful ang ilang situation. Okay, claim na ba natin yun? For some of you, dito tayo para sa ilan naman, nandito pa sa healing process. Kasi iba-iba tayo dyan, guys. Iba-iba tayo ng paraan. Iba-iba tayo ng hugot ng pinagdadaanan. The Strength card, the Temperance is in reverse, and the Eight of Cups is in reverse. Kung hindi kagaanan, actually, guys, sandali. Astrologically, sobrang kung kayo nakakapakinig talaga, ano nga to, no? Ang tawag dito, tarot scope. May kaakibat ng tarot reading ay in regards sa astrology, tarot horoscope reading. Kasi sobrang nag-apply po yung ilang bumabagsak every time. Kung ako lang naman, walang tamis. Astrologically, sa ilang ganap natin sa astrolohiya, itong ilang bumabagsak sa inyong baraha. Kung kayo nakapakinig na from Aries hanggang sa inyo. We have a full moon this June 11. By the time na mapakinggan nyo to, nire-record ko ito June 10. Ayan. Mid-month in the next coming days, maaring maramdaman ito ng ilan. Mag-highlight po ang inyong mga 7th house of relationship, marriage, partnership. Kung kayo single, pwede ito pong mag-apply sa inyong mga buhay negosyo. Actually, pwede rin naman sa matatawag yung partner in life, partner in life, partner in business, ganyan. Business talaga, moonchild. Hindi, pero full moon is all about endings, yes. Pero dito sa ilang bumabagsak sa cards nyo, I see na mas on the good side or positive side naman itong endings na ito. May completion, may makukompleto, may pagtatapos, yes, for a new beginnings, as I've mentioned. Okay. And then, medyo na-overwhelm ang moonchild sa ilang sitwasyon, pero may new opportunity po. New positive possibilities. Renewal, sabi ko nga, kung andito kayo at dumadaan pa lang kayo sa ilang pagsubok ng buhay, couples in a relationship, nangihina, the Strength card, the Temperance, ito po ay napapahinga. Lagi kong nababanggit kapag si Strength card, kahit pa yan ay in reverse, nare-recharge yan, guys. Pahinga lang, palamig. Yung healing, yung recovery, iba-iba tayo dyan. Pero merong susubok eh. Meron ulit susubok mula sa ilang pagsubok na ito ng inyong connection. Huwag kayong panghinaan ng loob just because right now para sa ilan ay hindi nagiging okay ang mga bagay-bagay. Everything is temporary, totoo naman yan. Pero, ang ganda. May mga bagong simula pa. So, sabi ko nga, pwedeng merong ma-engage, may love proposal for some of you, or ikakasal talaga ngayon. Or merong, pagdating sa business, kung kayo mga single at hindi yun mag-apply, merong partnership na mabubuo or collaboration sa inyong mga negosyo, kahit sa simpleng pagpaplano. Why not? Positive naman po yung aking nakikita. Meron kayong matatapos, ma-accomplish or ma-achieve. At dito, aangat, unti-unti yung oportunidad. Dito, sa ilang plano, yung ilang pangarap nyo, yung satisfaction and fulfillment na deserve nyo. Gemini. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo mid-June, mid-month of June 2025. Hi Cancer, mid-month of June 2025. Mid-June tayo. Andito na tayo, napakabilis ng panahon. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Cancer, para sa'yo, mid-June 2025. Mensaheng gabay para sa mga Cancer, para sa taong nakikinig right now. Message. Anong kailangan marinig ng isang Cancer ngayon? Cancer, guidance for you, mensaheng gabay po. May bumagsak na.
May bumagsak pa. Paisa-isa, okay? Cancer, guidance para sa mga taong ito, okay. Ito na yun. Isa-isahin po natin. The Queen of Cups. Queen of Cups. The Four of Swords. 4 and 5 of Swords. Actually, the Hangman is in reverse. Reverse. May ilang reversal cards, guys. Hindi ibig sabihin ay hindi po agad okay. The Knight of Swords. The Moon is in reverse. This is your ruler. You are ruled by the Moon. Cancer. The Devil. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan or ano pa man. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Actually, nakukuha ko na yung 5 of Cups. The Ace of Wands reverse. 7 of Pentacles. Mid-June, mid-month, 2025, Cancer. Ito yung panahon, pagkakataon para sa inyo na maganda upang kayo yung magplano, long-term plans, magplano para sigurado sa ilang gusto nyong gawin pa. At unti-unti, okay, trust the process. Ayan na naman tayo sa trust the process na yan, Moonchild. Kasi para sa ilan, lalo pa kung nagsisimula kayo sa una or nagsisimula lang ulit sa una from day 1, from 0, day 0, from scratch, hindi siya madali. Parang note to self na naman to kay Moonchild, the 7 of Pentacles. Hindi siya madali, kaya naman wag mong madaliin, wag mong bigyan ng pressure ang sarili sa situation. Okay, magplano saan yan? Sa ilang imbalances ng buhay, Cancer. Sa ilan kung saan ka nakukulangan o nasusobrahan. Hindi isang medical advisor ang Moonchild, okay? Pero nag-highlight dito sa yung cards yun. Simpleng card reader lang tayo. It could be physically, the 4 of Swords, the Hangman, 5 of Swords, physically, mentally, emotionally, or even financially. Okay, kung meron kayong kung ngayon pa lang, meron na kayong ilang pinagkakaabalahan, okay, at unti-unti nyo na yung sinisimulan, parang message din talaga sa akin ito. Ano ba itong ilang negative, ilang demonyo, na kailangan nyo i-release or i-let go? It could be your unhealthy habits, unhealthy patterns, unhealthy ways, yung mga paraan na hindi nag-aambag ng something healthy sa inyong buhay. So, of course, guys, sa part na ito, kayong higit na makapagpapasya, makapagsasabi, do some reflection, kasi sa akin nakikita malalagpasan nyo to. Or mapagtatagumpayan nyo to. Mid-month. Hindi kailangan daw na lagi na lang first month of the year tayo bubuo ng ilang plano. Alam niyo yon, yung mga New Year's resolutions na madalas napupurnada or hindi napapanindigan, di ba? Halimbawa, ito na, papasok na talaga ang pagka-relate ni Moonchild. Could be about sa healthy living. Ayan, sa pagdijeta. Note to self. Sa ilang kabawasan na kailangan yung bawasan, kung saan ba kayo nasasobrahan or nakukulangan, yun lang naman to, the Devil. This one is in reverse. Alisin, tulungan ng sarili hanggat kaya. Okay, huwag kayong pangibabawan the Moon, reverse ng ilang pangamba, or parang Moonchild, hindi ko kaya. Or parang wala na akong magagawa pa, walang paraan. Meron, una na dyan sa aking naiwan. Sapat na plano. Iba pa rin na meron kayong plano. Why not? Kung nanaisin nyo lang naman, hindi po isang medical advisor. Kahit ako, kailangan ko rin ng payo dyan. Why? Kumbaga, kahit sa simpleng notes nyo dyan sa mga CP nyo, or kung kayo into journaling, isulat nyo yung mga nararamdaman nyo, or ilang ideya, plans na gusto nyo gawin. 5 and 4 of Swords. Both are in reverse. Meron akong nakikitang na yan na naman. Healing. May healing, guys. May solusyon. Resolution. Malalagpasan nyo to. Sapat na pahinga or paniniwala rin na magagawa nyo. Ano man yung iset nyo sa inyong mga isipan.
or ano man itong iset nyo na plano, matatapos. Okay? If hindi yun mag-apply, guys, it could be about your relationships or partnership or pagdating sa pera, as I've mentioned, may matatapos, may solusyon. Or meron ba kayong ilang pwedeng relate to sa, or related ito sa, sabi ko nga, money, family, yung ilang bibigyan nyo ng focus dyan, basta nasa balance eh. Okay, basta andito, alam nyo na ginagawa nyo lang din yung best nyo. Claim natin na meron kayong matatapos at mapagtatagumpayan talaga. Matatapos para sa bagong simula. Balance naman kayo na to, the Queen of Cups. Cancer. Or maybe a reminder na kayo na yan. Pero syempre, wala namang perfect. Hindi tayo perfect. May ilang imbalances din tayo. With the moon and the devil reverse. So, ito naman po ay naibabalanse, na ipapahinga, the Four of Swords. Pahinga lang din pag may time, why not? Baka kakulangan lang ito sa tulog for some of you dahil nakikita ko the Knight of Swords. Andyan yung focus nyo eh. Andyan yung drive nyo. Na meron kayong marating, na meron kayong something makita, na hindi naman masama. Sabi ko nga, meron at merong resulta, guys. Pero again, yung resulta na ito, yung outcome, at the end of the day, wala po sa baraha, okay? Samahan ng sapat na paniniwala sa inyong mga sarili. Na kung ano man yung gusto nyo pang ma-reach, na plano sa buhay, proyekto ba ito sa trabaho, sa tahanan, o sa inyong mga sarili. Kahit nagsisimula kayo, or magsimula kayo palagi sa una, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Try lang ng try. Okay? Sa mga gusto nyo pang marating or ma-achieve sa buhay. I feel na merong growth. Merong growth, guys. Malalagpasan nyo to. Pero una't huli, walang makakatulong sa atin. Totoo naman yan. Kundi ang ating mga sarili. Let go. Let go of control. Let go of worries. Let go. Itong ilang unhealthy habits. Kailangan nang i-release yan. Okay, unti-unti. Wala namang overnight success. Hindi overnight. Meron nang natapos na proyekto or gawain kayo or namayat na tayo agad. Ito ay isang proseso. Pagkatiwalaan ito, Cancer. Okay? Huwag mainip, huwag magmadali. Kalma. Parang ganun yung pinaka-message. Nandito ka sa tamang timeline. Unti-unti. Parte ng misyon, yung minsan tayo ay nagkakamali. Okay, parte yan. Diyan, sana yung ilang pagkakamali natin na yan, ay gamitin nyo raw para sa higit nyong ikaunlad. Kumbaga, yung ilang aral dyan na inyong napulot, gamitin nyo sa mga susunod na pace or yugto na ito ng inyong buhay. Okay? At huwag nyo iwan. Huwag nyo kalimutan yung mga aral na yan. Gamitin nyo. Maging wise na raw tayo and mas better version 2.0 ng mga Cancer. Yes po, more on self-care, self-love ang umaangat rin dito. Pahintulutan nyo ang mga sarili na magpahinga, nang makahinga sa ilang isipin. Baka ito lang yung ilang negative thoughts. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. So laban lang, tuloy lang, iwas sa mga negative. Ito yung guidance umaangat sa inyo. Mid-June 2025, Cancer. Hi Leo, mid-month of June, mid-June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Will be straightforward, hopefully, tayo po ay live na live sa YT. Babalikan ko kayo guys. After nito, anong kailangan yung marinig ngayon? Leo, para sa taong nakikinig right now, message. Guidance para sa mga Leo. Mid-June. Ito nyo, the Three of Cups. The Three of Cups, mid-month of June. Leo, para sa'yo na nakikinig right now. Mensaheng gabay po. May umaangat. Hindi natin pipigilan. Okay. Leo, guidance for you. Mensaheng gabay po.
Mid-June 2025. Ang bilis ng araw, no? Nandito na tayo. Okay. Isa-isahin po natin. 3 and 4 of Cups. 4 of Cups is in reverse. Leo. Justice card. 5 of Pentacles reverse. The Judgment. 2 of Cups. 2 of Swords. Twos. And the Hangman. Okay. Leo. May kaliwanagan. Maaring merong ma-reveal sa'yo. Hindi kailangan laliman yung salita na yun. Ma-reveal na katotohanan or merong umangat na katotohanan, balita, impormasyon. Merong something parating. More on relationship, partnership yung aking nakikita dito. Unang-una na, the 3 of Cups. No matter what your relationship status, Leo, pwede itong about sa ilang kaibigan, your social groups, group of friends, pakita natin sa live. Justice, 2 of Cups, personal, why not? Or professional na relationship. May something ganap, may kaliwanagan dyan, or may celebration ba kayo na aatenan? Maaring merong party invites. Again, mapa-business man po, or personal invites. Why not? Mas merong dito, pagkaklaro, or maybe a reminder na maging clear lang kayo sa bawat intention nyo sa inyong buhay na tinatahak. Buksan nyo ang inyong mga mata. For some of you, maaaring nagiging indecisive pa. If ever meron kayong binubuong decision ngayon or gustong pag-action, hindi nyo kailangan madalian. The Hangman. It's okay to pause. Pag nilay-nilayan, if ever meron talaga, meron kayong pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, na gawin, or plano ba ito? Sa aking ilang na-mention, party, kasiyahan, kahit sa mga susunod na linggo or buwan ng taong ito, why not? Reunions, diba? Minsan ngayon pa lang nagpaplano na ang ilan. Pagdating sa family reunions or high school, college reunions, meron ako nakikitang connection, reconnection, reunion, ayan, with 3 of Cups. Judgment, the Justice card. Andito kasi yung pagkabalansi, andito yung support na deserve nyo, yung justice. Okay? Ayun yung una ko nakikita. Ang balance lang. Relationship-wise. Other messages? Okay. Kung hindi yan mag-apply at parang wala naman sa ilang koneksyong ito ang inyong focus. Love. Love pa rin ha. Parang relationship pa rin. Idadagdag ko na to. Sandali. Meron something magliliwanag. Ito, depende to ha. Just only take what resonate. The 2 and 2. 2 of Cups, the 2 of Swords. Kita mo. Yung isa nakapiring, yung isa balanse naman. Depende ito. Kahit pare-pareho kayo ng sitwasyon, Leo, magkakaiba ang bawat isa. Okay? Just only take what resonate. Baka merong ma-reveal merong umangat na katotohanan. Especially for some of you na nandito pa lang sa pakikipag-ugnayan. Wow, pakikipag-ugnayan. Kumbaga, nasa dating stage. Okay, kinikilala pa ang bawat isa. Medyo hindi pa nagiging ganon katatag. Okay, maaaring meron pa kayong madiskubre. Hindi kailangan laliman or katakutan. Madiskubre na katotohanan. Meron pang ma-reveal na sitwasyon. At dito, for some of you, again, maaaring mag-let go. Or i-let go ang connection ito. Kasi hindi magustuhan. O hindi nyo magustuhan. Reversal po ang enerhiya. Siyempre dito, kailangan kayo ang higit na makapagpapasya. Kung maibibigay ba, or pareho ba kayo, na ibibigay ba yung sapat na hustisya. Minsan may hugot, kayo na ang bahalang umarok. Wow, ang lalalim. Medyo naninimbang ako dito, guys. So, for some, again, especially dun sa hindi pa ganun katatag, okay? At okay lang naman yun. Or maybe a reminder na huwag kayo magmadali. The Hangman. Huwag kayo magmadali. Take it easy. Get to know each other more. Kasi again, maring meron pa kayong ma-discover na
behavior or personality, hindi sa hindi magiging okay. Pero totoo naman, very important to get to know more muna. Personal kasi Two of Cups, pwede itong may kaugnayan sa, yun na nga, love, dating, romance, or kung hindi yun mag-apply at wala ito sa inyong isipan, Justice card, partnership in business, ano pa man yan, you should always know your business. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Kalmahan ang, ayan, easy. Okay, ayun yung pinaka-niiwan. Especially right now, si Mars still currently in your sign Leo. Mars is the planet of energy. And kapag nandyan si Mars, astrologically speaking lang naman, on fire yung pakiramdam. At merong tendency na baka magmadali kayo. At hindi nyo masyadong mapag-isipan yung bawat bagay. Yan lang naman, the Four of Cups, so kita nyo siya. This one is in reverse. Nakikita ba? Ayan. Kapag naka-upright, pinagninilay-nilayan nyo mabuti, hindi kayo tanggap ng offer, love, or business. This one is in reverse. Dito parang accept na lang kayo ng accept na hindi nyo masyadong inaarok. Ayan. Ang ilang sitwasyon. Yun lang naman. Okay. Kaya, pinapaalalahanan. Marahil si Three of Cups. Again, friendship sector ito. To be friends lang muna. Okay? Kumbaga, magkaibigan muna kayo. Enjoy nyo yung ngayon. Bago kayo maging magkaibigan. Yun lang naman. Di kailangan yung ano pa man. Laliman. Other messages. Alam nyo, parang meron dito nagsisikreto. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maaaring meron pang ma-reveal. Okay? Meron nagsisecret. Reversal ang energy. May tahimik lang na, maaaring pinagmamastan yung kayo. Workman or partnership business. Tayo ay general reading, guys. Sa work, maaaring ito ay isang boss, someone na nakatataas. Pinagmamastan na kayo. Nakikita yung bawat efforts nyo. Yes. Oo. At dito merong celebration. Pero it will take time marahil. Okay, hindi agad-agad. So, kalmahan. Yun pa rin. Patience. More patience. Or kung ito ay isa lang, maaaring meron pang sinisikreto, hindi pa nagiging open ang person mo. Or ikaw rin ito. Na okay lang naman. Okay? Hindi nyo kailangang madaliin. Lalo pat, papakiramdaman muna ang mga bagay-bagay. Other messages, money-wise, the Five of Pentacles po is in reverse. The Justice card. Okay, this can bring financial rewards. Yung justice na deserve nyo. The Five of Pentacles is in reverse. May kaalwanan, yung security, merong improvement. Okay, gaano man kalaki, kabongga, again, sa reality, magkakaibang bawat isa. Pero kung ikukumpara nyo yung ilang galawan nitong mga nakalipas na linggo or buwan, mas merong improvement kayo. Or mararamdaman nyo na mas okay ngayon. Okay, may financial stability ako nakikita. Unti-unti. Pero kung meron man kayong problema, or kailangan solusyonan, mahaharap nyo yan ngayong mid-month of June 2025. Ito yung guidance advice na marahil kailangan nyo marinig. Leo. Hello, Virgo. Mid-month of June 2025. Mid-June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lang guys. Huwag masyadong ma-attach sa baraha. We'll try na maging straightforward, Virgo. Ano kailangan yung marinig right now? Message po. Guidance para sa mga Virgo. Sa taong nakikinig ngayon. Ano kailangan yung marinig? Mensaheng gabay. Okay. Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles is in reverse. Add pa tayo. Virgo, para sa'yo, na nakikinig ngayon, kumpol na mid-June 2025. Okay. Medyo madami ata to, pero hindi natin pipigilan.
Nine of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Empress, Reverse, Page of Swords, the Strength card is in reverse, the Queen of Cups, Queen of Swords. Okay, so medyo ano to. Guys, just only take what resonate ha. Kahit pare-pareho kayo as a Virgo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Yun ang reality. Hindi pwedeng kailangan pare-pareho kayo. Okay, kasi iba-iba tayo ng pina-priority. Okay. Virgo. Okay. Relationship, unang-una na. Partnership, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles. Yung gusto nyong makita na magandang result, yung bunga, kumbaga. The Empress card. Why not? Merong mamumunga, may uusbong. Hindi po isang medical advisor, pero si Moonshot ha. Ipapasok ko na to. Kung ang ilan sa inyo ay merong difficulty na makabuo. The Empress, this one is in reverse po. Makabuo ng baby. Hindi ako nag-accommodate ng ganito, guys. Pero sa tarot, minsan may naiiwan talaga. Okay. Pinapaalalahanan kayo ng guides. Na more on pahinga, I will be honest, meron difficulty na hirapan ang ilan. Or kung meron na kayong mga anak, maaaring higit nyo silang iwanan ng prioridad ngayon. Or bibigyan nyo ng extra focus and attention ang mga bata. Halimbawa, kung ito, ayan, magpapasokan na, no? Yung ilang plans, the Page of Swords. Yung ilang pangangailangan. At yan, matutuon, mid-month. Nagpasukan na ba, guys? Wala pa ideya si Moonchild, pero umangat yung young children. For some of you, okay? Pero nga sa pagbubuntis, again, di ako tumatanggap ng mga ganitong messages, pero guidance lang po. Maaring pinapaalalahanan lang tayo dito na pahinga. If ever mag-apply po na nahihirapan ng ilan na makabuo. The Strength card is in reverse. The Empress is in reverse. Sumasang-ayon ng doggies. Iwas kayo sa ilang distractions or negativities. Of course, yan makatutulong. May ilang blockages po ako nakikita. Very important na kakalmahan. Pahinga pag may time. Virgo. Okay? Yun yung una kong nakita. Wait lang. Patahimikin natin ang ilang sitwasyon. Okay, ayan. Naway mailaban na natin. Nagpalit lang po ako ng baterya. Bahagya. Other messages, Virgo, kung hindi yun mag-apply. Again, relationship pa rin tayo. Family. Partnership in businessman. I will be honest, may ilang blockages, parang hindi ganun kaganda yung flow, pero on fire kayo, yung energy, papaangatin, the Strength card. Ito naman ay napapahinga. Kung kailangan nyo munang mag-recharge ng inyong mga baterya, the Strength card po is in reverse. Gawin yun. Okay, pahinga pag may time. The Emperor, on fire. Actually, si Mars, the planet of energy, will enter your sign mid-month, guys. Ito. Mars, ang planet ruler ni the Emperor. So, magkakaroon kayo ng sapat na enerhiya or maybe a message na papaangatin nyo yan para patuloy nyo magampanan itong gusto nyo makitang resulta. Yung bunga. Okay, yung blockages, yung nagiging hindrance or naiwanan man kayo ng restriction limits, mawawala yan. Okay? Uy, ngayon ko lang napansin to, King and Queen of Swords, both are in reverse. Parang kahit kayo mismo, minsan napapaurong, hindi nyo nabibigyan ng diin o napapanindigan yung mga plano na ito na long term naman, na pwedeng mag-work out. Kita nyo, oh, may bumabara. Pwedeng mag-work out in the long run. Excuse me po. Ang ganda, may hugot sa inyo mga Virgo ngayon, pero laban lang, tuloy nyo lang ito, okay? Huwag kayong pangunahan ng pagdududa na baka wag na, or walang mangyayari. Kasi unti-unti po namumunga, Nine of Pentacles.
Reverse. Okay, or Knight of Cups. Meron bang travel ang ilan sa inyo? Umaangat yung adventure, pagiging explorer, or pagiging open nyo, baka yun lang yung pinaka-advice. Okay. Or, hindi, okay. Kasi may ilang blockages sa daan. So, kanina ko pa na-mention yung blockage. Kung merong travel, the Knight of Cups, King of Swords, Queen of Swords, maaaring isang indikasyon to na ipahinga nyo na lang muna yan sa inyong mga tahanan. Baka ganun yun, the Strength card. Kailangan nyo munang humarap sa pagnilay-nilay. Do some reflection. Huwag kayo magmamadali. Oo. Take it easy. Kahit sa pagplanuhan, very important na magplano para sigurado. Well, as a Virgo, detailed-oriented naman kayo. Magaling kayo dito. Not the best time, maiwan ko, to do some major, or big action. Mid-month. Kasi hindi ganun kaano yung energy. The Strength card, reverse. Pero yung intellectual side nyo, yung pagiging leader nyo, the Emperor, ayun nandito. Unti-unti nyo lang mo paangatin yan. Yung pagka-balance nyo, the Queen of Cups. Pero, dun sa in a way, baka merong mga balakid sa paligid. At yan, baka magka-aberya. Kumbaga, sa daan, o sa ilang pamamaraan nyo na ayaw natin. So, kalmahan. Kailangan, very important na talaga na merong plano. 7 of Pentacles. Huwag kayong pasugod. Unti-unti ito. Hindi nyo kailangan laliman or ano pa man, guys, ha? Ayun lang. So, andito yung excitement or sabi ko nga yung pagiging adventurous nyo, umaangat dito. May tendency, kapag andyan yung excited tayo, magmadali ka. Especially Mars, again, will enter your sign. Pati ako nagugulat sa aking boses. And Mars, planet of energy, nagiinit on fire. Baka magpadalos-dalos ka sa bawat action decisions mo. So, plano. Magplano umaga-umaga. Kasi ulan pa tayo, hindi pa tayo nagkakape. 7:00 ng umaga. Yun lang, sapat na plan. At iwasan yung masyadong agad-agaran. Isang bagay na alam ko na mga pangahawakan nyo. Very flexible and adaptable sign naman kayo, Virgo. Okay. Other messages? Andito na rin tayo. Na-mention ko na the Emperor, the Queen of Cups. Mars ay nasa inyo. Papasok na pala sa inyong sign. Higit kayo mapupuna. Magiging magnetic, charismatic ang inyong mga aura. Yes, not the best time para magpasugod-sugod sa decisions or actions. Pero, this is the best time para patuloy mong paangatin ang iyong aura. Kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung natural na ability mo, hindi yan para itago mo ngayon. Okay? Pakitaan mo sila. Kumbaga, i-showcase mo sa showtime ang iyong kakayanan. Magplano pa rin, okay? Step by step tayo. One day, one step at a time. Ito yung umaangat na guidance advice na may hugot pa para sa inyo, Virgo. Hello! Hi Libra, mid-month of June 2025. Mid-June, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Libra, anong kailangan mong marinig right now? Guidance advice para sa'yo. Libra, kamusta ang mid-month para sa'yo? Anong parating? Anong guidance advice para sa'yo ang marapat mong marinig? Libra. Libra, sa taong nakikinig ngayon, Libra. Okay, medyo wala nagpapakita. Tingnan muna natin to. The 5 of Swords is in reverse. Okay, marami na rin pala to. The 4 of Pentacles, Ace of Wands is in reverse. The Wheel of Fortune. Pakita natin sa live.
Live na live po tayo. Page of Pentacles. Sige, mag-add pa ako. Libra. Anong ganap? Anong parating sa'yo? The Five of Cups. 5 and 5. 5 of Swords. 5 of Cups. Pa-isa-isa. The High Priestess. Libra. Mid-June. Mid-month of June. Libra. Eto na. Uy, puro 5. 5552 na ang umaangat, guys. 5 of Swords, 5 of Cups, 5 of Pentacles. And the Justice card. This is your sign. Justice, Libra, ikaw na to. You're all about balance. Matatanggap nyo, i-claim natin ngayon pa lang yung tamang justice na deserve nyo nang walang pagkakulang or pagkasobra. Balance. Okay, actually, ang ganda ng ilang 5s. Yes po. Meron kayong malalagpasan na ilang laban sa bataan. Charis. And yung ilang difficulty sa money, sa workplace, or if ever may ilang personal na laban kayo dyan, physically, mentally, emotionally, or even financially, may solusyon, may resolution, malalagpasan nyo ano pa man yan na pinagdadaanan nyo ngayon pa lang para sa ilan. Okay? Maybe a reminder na may ilang changes. 5 is all about changes. May movements. Dumadaan kayo sa transitions, transformation, may pagbabago pa. Everything is temporary. Tumingala ka daw, Libra. Pakita ko sa iyo. Yung, mula dito sa ilang disappointments or regrets nyo, relationship man, business, professional, hindi natatapos dyan ang ilang sitwasyon or ang inyong buhay. The tables will turn, Libra, Wheel of Fortune. Nasa inyo ang alas, aayon na sa inyo ang batas. Wow, may rhyme lang. Hindi, why not? For some of you na may ilang laban talaga, Justice card umangat, the 5 of Swords. Laban, hindi po isang legal advisor ang Moonchild, ha? Simple card reader lang tayo. Mai-rhyme lang ni Moonchild, eh. Hindi. May papanalo nyo to. Win-win situation yung aking nakikita. I-claim na ba natin? Of course, manifestation card, guys. The Page of Pentacles po ay narito. Stay positive. Tanggapin nyo na. Ipahayag nyo na. Panghawakan nyo na merong opportunity na parating sa inyo. Merong good luck. Okay? May advancements, work-wise, money, or may promotion, kahit sa simpleng recognition, nasa inyo ang luck, nasa inyo ang alas. Good luck, yes po. Huwag lang kayong pangingibabaw ng pangamba. Sa ilang pagbabago na ito, sumabay kayo. Tumingala kayo sa kanya. Lalo pa if ever parang ang hirap paniwalaan ng ilang situation. Manifestation, guys. Surrender niyo lahat ito sa kanya. Samahan ng dasal. Okay. Maganda yung ilang indikasyon na umaangat dito para sa inyo. Kumbaga, follow your heart. For some of you, relationship-wise, may improvements. Connection, reconnection, reconciliation, may pagtanggap, pagpapatawad. But of course, iba-iba po tayo dyan. Sana, ano man ang katayuan sa relasyon, at the end of the day, pipiliin nyo kung saan kayo higit na balanse, kung saan natatanggap nyo yung parehong halaga na ibinibigay nyo sa inyong mga kapareha, if in a relationship. Okay? Kasi, syempre naman, dapat lang, merong give and take. Very important ngayon ang connection, communication, papaangatin ng boses sa mga gusto mong iparating nang nasa balanse, nang walang pagkakulang or pagkasobra. Oo, kanina pa si Moonchild. Timing ang mga situation, naka-destin or naka-align ngayon. Not the best time para magmukmuk ka or manatili ka sa iyong little comfort zone. Kasi nga, ang ganda ng umaangat. Magandang possibility, aayon sa inyo ang ilang sitwasyon ngayon. May ilang new chances, new chapter, new beginnings,
Ayan, ang naghihintay. Mid-month, guys. Gusto nyo yun. If hindi yun mag-apply, the Four of Pentacles, Ace of Wands, Wheel of Fortune. Timing. Timing is everything. Meron ba kayong money-wise, sinisave? Or gustong bayaran? Or merong mababayaran? Reversal? Or pagdating sa family? Meron bang travel? May connection, sabi ko sa inyo, reconnection, kahit sa simpleng pagpaplano. At dito mabibigyan kayo ng pagkakataon na bumuo ng mga bagong memories together na pwede nyo i-treasure forever. Ayan, timing po ang mga sitwasyon ngayon, naka-align. You will meet the right person at the right time. Kung magiging open lang naman kayo. Full of positive potential and possibilities. Be open, Libra. At nandito ang justice, nasa inyo ang alas. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayon. Libra. Hi Scorpio, mid-month of June, mid-June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang gabay na mensahe para sa inyo. Scorpio, para sa taong nakikinig ngayon, or maaaring makapakinig nito. Mensaheng gabay para sa kanya. Message. Scorpio, mid-June. Nandito na tayo. Kalagitnaan ng Hunyo. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po. Okay. Yung maangat na. Guidance para sa mga Scorpio right now. Okay. Isa-isahin muna natin. 8 of Pentacles. Actually, may 8 of Pentacles tayo dito. Parang si Miss Ma kanina, tayo pa ay live na live sa YT. So, parang bumagsak sa'yo yan, Miss Ma, ano. Anyway, Scorpio kasi si Miss Ma. 5 of Swords. 5 of Cups. The High Priestess. Alam niyo, sinashuffle na natin to, no? 5 of Pentacles. The Justice card. Kunin pa natin itong ilang. The 2 of Cups. Okay, isa-isahin natin. Guys, just only take what resonate. Tayo po ay general reading. King of Pentacles. Scorpio, Ace of Wands. Okay. So, nag-emphasize dito, guys. Usaping trabaho, unang-una na. The 8 of Pentacles or money. 5 of Pentacles po ay narito. Kung meron kayong ilang isipin sa trabaho na may, kumbaga, konektado, trabaho na konektado, of course, sa pera. Kung saan kayo kumikita. Kung alam nyo na napaangat nyo yung diskarte dito, the 7 of Swords, kahit may ilang laban, the 5 of Swords, or nagiging komplikado pa para sa ilan ang ilang sitwasyon at hindi nagiging magaan, pero tumutuloy lang kayo na nilalaban ang mga bawat sitwasyon. Okay. Claim natin, ano? Ito yung message ko kay Miss Ma. Miss Ma, nakikinig ka ba? Blessing of work ay narito. Of course, susunod na dyan. Kaakibat na yan na merong magandang flow or cash flow. Yes, papasok ang pera. Merong paglabas din kasi 5 of Pentacles nakaharap sa atin. Kumbaga, maaaring hindi nyo masyadong nadarama tuloy yung pinaghihirapan nyo kasi meron kayong inilalaan dyan, pinagkakagastusan. At ito yung ilang laban nyo. Okay? Pero nandyan yung diskarte. Nandyan yung blessing. Claim natin that you will be financially covered ano man ang pwede nyong pagdaanan. Okay? Actually, lalo kung may ilang imbalances at parang hindi nyo natatanggap yung tamang justice, the Ace of Wands, pangatin nyo yung tiwala, yung kumpiyansa na meron sa inyong mga sarili. The 5 of Cups, the Ace of Wands, 7 of Swords. Sabi ko nga yung diskarte, yung strategy nyo, maiwan ko, no? Kung kayo'y halimbawa lang naman, andito yung energy sa trabaho, maaari higit kayo maging busy and productive pa rin mid-June kung magiging mas practical tayo. Magandang pagkakataon ito. On fire eh. Andito yung inspired action nyo, the Ace of Wands. Para, for some of you na merong gustong makitang magandang result,
Kasi medyo parang, lalo kung hindi nyo natatanggap yung tamang justice sa inyong sweldo, halimbawa, best time to ask for a salary raise. Para sa ilan lang naman yon. Dito yung pagkabalanse nyo eh. Two of Cups, Queen of Cups, kumbaga, maiintindihan or mauunawaan ng pwede nyong maipagparatingan, ano daw yun, na message, could be your boss, someone professional na katataas, maririnig kayo, mapakikinggan kayo, kumbaga. Okay, mahal ko lang yun. Lalo parang andito yung laban eh, parang moonshot. Oo, may work naman, andyan, pero parang may kulang. Parang hindi nagiging sapat in a way. But why not? Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay nagsisikap, at andyan yung inspirasyon, patuloy mong pinapaangat, yung disiplina, yung motivation, na meron kang magawa matapos makitang magandang resulta sa trabaho, then, deserve mo yung something, pag-level up, pag-angat, okay? Or talaga merong pag-level up, promotion, recognition, kahit sa simpleng appreciation, claim natin guys na merong bago. Or haangat yung ilang pagbabago para sa higit na ikatatatagpo ng inyong buhay karera. Okay, other messages. Kung hindi yun mag-apply, hindi kailangan lahat po ay mag-resonate sa atin bilang tayo po ay general reading. Okay, relationship, personal, Two of Cups, Queen of Cups, Ace of Wands, Justice card, napakalawak niyan. Personal or professional man, andito na lahat eh. Parang meron ba kayong pupuntahan? May event, may something, kasiyahan, reconnection kasama ang ilang kaibigan, katrabaho, on fire yung aking nakikita, Ace of Wands. May pagbibigay diin sa ilang commitments nyo or partnership. Or even marriage for some. Kita nyo, sumasang-ayon. Okay. Andito yung fun, yung pleasure, yung enjoyment na deserve nyo. Ayan o. Lalo pa kung naging busy talaga or patuloy na maramdaman nyo, yung masyado kayong na-occupy na yung enerhiya nyo sa paggawa. Na hindi naman masama, lalo blessing yan, di ba? Blessing of work. Pero, pahintulutan nyo rin na maging balanse kayo with Queen of Cups na kumonek sa ilang taong mahal nyo or mahalaga sa inyo. The Two of Cups. Kung single, again, could be partner in business or pagdating sa ilang circle of friends mo. Mailang ganap dyan, maring makatulong para makaiwas ka dito sa ilang, yes, I will be honest po, stress pa ito. Hindi nagiging magaan para sa ilan, pero ito ay may solusyon. Uulitin ni Moonshot, hindi kayo mawawalan. Meron mang lumalabas, meron at merong papasok. Very normal, Moonshot, usaping pera. Oo, yun talaga. Umangat dito. May difficulty, yes, pero merong solusyon at ito ay ang yung buhay paggawa, trabaho. Kung walang trabaho right now, reversal ang energy, Scorpio, the Two of Cups ay narito. Kung kayo nasa isang relationship, buhay mag-asawa, maaring ang ilang messages ko ay mag-apply sa kanya. Okay? At dito, syempre pa, hindi lang siya ang magkakaroon. Of course, mababahagian din ang may bahay. Okay? Ang partner at ikaw yon. Ito yung umaangat, on fire naman, panatilihin or paangatin yung inspirasyon sa puso mo, yung passion. Dahil, ayan nga, may ilang hirap man, may ilang laban, tuloy ka lang. Laban sa buhay. Ito yung umaangat na guidance advice, mid-month of June 2025, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of June, mid-June 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Sagittarius, try nating maging straightforward guidance para sa'yo. Mid-June. Mensaheng gabay po. Guidance advice. Sagi, kamusta kayo right now?
Anong guidance advice ang kailangan yung marinig ngayon? Sagittarius, guidance para sa inyo. Babalikan ko kayo, guys. May tumalon. Paano na to? May tumatalon. Friday to Friday. Ace of Wands, the Seven of Cups. Kunin ko lang, ha. Iuurong ko lang ko kayo saglit. Wait lang po. Tayo po yung live na live sa YT. Iuurong ko. Eto na po, ang bumagsak. The Four of Swords. So, medyo hiningal tayo at napagod tayo. Ang layo ng narating. At sa totoo lang, ang message ni Four of Swords, Sagittarius, ay pagod. Nagpakuha kasi siya kaya napagod din ang moonshot. Kita mo, kailangang humiga agad. Charot. Sagittarius talaga naman. Guidance. At pa tayo. Mid-June. Anong kailangan yung marinig ngayon? Sagi, guidance para sa'yo. The Ten of Cups. Okay, paisa-isang umaangat. May sign ka ba para sa mga Sagittarius? Ito na yun. 7, 2 of Wands, both are in reverse, at 9 of Pentacles reverse. Guys, kung meron man tayong ilang reversal cards na nakukuha, hindi ibig sabihin, syempre pa, hindi na agad okay. Meron lang itong kalakip na mensahe. Okay. May umaangat na travel, guys. As a travel sign, Sagittarius, may ilang plans ba? Kahit sa simpleng pagpaplano na 7 and 7, na maaaring may kaugnayan or connection sa inyong mga partner or professional, personal, agenda, lahat na ay nandito. Just only take what resonate. So, merong plans, guys. 7 of Cups. At minsan, nakaka-overwhelm ang ilang situation na hindi kayo magkaroon ng klarong desisyon kung saan ba kayo pupunta or anong plano, anong ganap, anong pipiliin nyo. More on travel, yung energy. At sobrang mag-a-apply yan astrologically since, sandali, double check natin. Oo. Andito pa rin naman yung energy ni Leo. Regardless, si Mars right now ay nasa inyong mga 9th house of travel pa rin. Sobrang umaayon dito sa cards nyo ngayon na umangat. Or mag-travel ba kayo kasama, sabi ko nga, ang inyong mahal sa buhay? Family, 10 of Cups, or personal relationship? Ang ganda. Maging bukas kayo sa part na ito. Maaring merong nakakamiss or namimiss na kayo. Kahit sa simpleng pagpaplano, sana'y mapaangat po. You will have a quality time or fun times. Fun trip ba ito? The 10 of Cups. This one is in reverse. Yun lang. Kasi baka na-overwhelm kayo kung paano to tutugunan or harapin. Especially for some of you no nasa ibang lugar or nasa ibang bansa at hindi maharap ito. Marami akong Sagittarius na kilala na merong struggle, paano kumonekta sa ilang mahal sa buhay. Kasi nga, LDR, long distance right now, na hindi naman imposible, may paraan yan. Kahit sa simpleng pagpaplano, guys, sa 2 of Wands, kung ano yung nilulook forward nyo sa inyong mga planong travel na ito, maharap nyo yan. Huwag lang kayong ma-overwhelm, kagaya niya, no? I mean, sapat na plano or connection, kahit over the net lang ito, may dumaraang eroplano, guys. Baka it's a sign to travel na kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo. Okay, andito yung possibilities po. Yun yung unang-una kong napaangat dito. Other messages. Lilipat na si Mars. Nakita ko si King and 9 of Pentacles. Mars will enter your 10th house sa mga susunod na linggo na ito. Oo. And andito rin ang isipin ng ilan sa inyo. I feel na kayo marahil na pumapasok na kahit sa simpleng idea or pakiramdam yung pagkonekta sa mga taong mahal nyo. Kasi magiging busy kayo higit or magiging productive ng higit sa mga susunod na linggong ito. So, kumbaga balance na hindi kayo nakukulangan sa isang sektor lang o nasusobrahan. King of Pentacles, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, guys. Ano yan? Napakagandang indication na merong achievements,
merong success, positive, limitless, 7 of Cups, ang dami. I-claim na ba natin? Of course, Page of Pentacles po, manifestation card, maniwala lang kayo. Kasi ang ilan maaring nagdududa or napanghihinaan ng kalooban. Iba-iba kasi tayo ng prosesong pinagdadaanan. So, you have to trust the process. Sagittarius, huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Ang achievement na ito, yung awards, yung resulta, kayo po ay namumunga parating yan sa inyo sa tamang pagkakataon. Yung bawat efforts nyo sa inyong buhay paggawa, yan po ay hindi nababalewala. Kahit sa simpleng recognition, appreciation, claim natin na sa mga susunod, mid-month of June, ang ating hiningi ay makakamit nyo. King of Pentacles, 9 of Pentacles. Ayan ang umaangat. Ano pa bang maaari natin? Pahinga, guys. So, unang-unang na-mention si Four of Swords. Sa daming ganap na ito sa inyong buhay. Sa career, may magandang progreso, guys. Huwag kayo mainap, as I mentioned. Sa pamilya, relasyon, dito, sabi ko nga, baka na-overwhelm ang inyong pakiramdam. So, take it easy. Sa daming isipin, sa ilang sektor ng buhay, naway huwag niyong kalimutan yung kayo. Yung enerhiya na deserve nyo. Paano nyo nga naman magagampanan itong ilang ipinaglalaban nyo? The 7 of Wands reverse sa businessman, work, partnership, relationship, marriage, 10 of Cups, family. Lahat na nandito. Paano na? Paano nyo maharap yan kung kayo mismo ay pagod na? So, take a rest then. It's okay to pause, recharge your energy. Very important yan ngayon. Okay? Balik ako sa travel. The 2 of Wands kasi, habol ko, Ace of Wands. Kahit napakalawak ni travel sector, guys. Maaaring kahit sa paglalakad ng ilang dokumento, ilang proseso nyo, visa, passports, anything in regards international matters. Ayan. Maaaring merong parating na balita, informasyon, pages, ito yung messenger. Kung meron kayong hinihintay, parating yan sa inyo. Mid-month, i-claim na ba natin yan? Yes po. King of Pentacles, napakalawak ni 9th house din kasi ang ilan sa inyo, for some of you na merong kinakaharap na ilang, hindi po isang legal advisor si Moonchild, legal matters, or ilang laban sa part na yan. Okay. Maaring ngayong mid-month, andyan pa rin yung higit na focus nyo or attention nyo for some of you. At i-claim natin, yung magandang progress ay mag-apply din dito at maipanalo nyo ang laban na ito. Magandang progress, guys, ang nakikita ko, bagong simulain din. For some of you, iwas lang dun sa tension, sa pakiramdam na sa dami ng iniisip nyo, ay hindi na kayo makapag-isip ng may klaro. So, take it easy, don't be too hard sa inyong sarili, tamang pagpaplano, and no pressure. No pressure. Be in the present. Yun din. Okay? Nagiging futuristic din yung mga emosyon nyo ngayon. Ito yung umaangat na guidance advice, messages, mid-month of June 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-month of June, mid-June 2025 tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo as usual. Of course, mensaheng gabay lamang po. Capricorn, mid-June. Para sa iyo na nakikinig ngayon, anong kailangang advice ang marapat mong marinig? Message, Capricorn. Guidance for you. Message po para sa taong ito, Capricorn, na nakikinig ngayon. Advice, Capricorn, mensaheng gabay para sa iyo. Okay, meron ng bumagsak at meron pa. Add lang tayo ng ilang messages. We'll try na maging straightforward. The 4 of Cups, this one is in reverse. 9 of Swords reverse. The World. Meron bang travel sa inyo? Patawarin po sa ilang ingay. Travel plans. Kahit sa simpleng pagpaplano, actually, papasok na ang alin. Mars will enter your 9th house. Sobrang mag-a-apply yan. Kahit sa simpleng plans. Or may pag-travel talaga. It could be about your work or connected sa work or business, pleasure man yan. Why not? 10 of Pentacles, 6 and 10 of Pentacles, guys. The Hermit. This one is in reverse.
May ilang cards na nag-highlight din ng travel para sa inyo kung kayo nakapakinig sa mga Sagittarius. Okay. Yun na yung tinapos na tayo the world eh. 10 of Pentacles guys, may abundance. May abundance. May success. I-claim na natin ito. Walang tamis, pero yan po ay umiikot. Ang buhay ay parang gulong. Ang buhay ay parang Quiapo. Maagawan ka. Charot. Hindi. Timing. I-claim natin, mid-June ang ating hiningi para sa inyo, Capricorn, na may something ganda. May magandang flow. Merong abundance. Yes po. And this is something na maaaring may kaugnayan po. Sabi ko nga, connected sa pinagtatrabahuhan nyo. Okay, something na pinagsikapan nyo. The 6 of and 10 of Pentacles, kung saan higit na kayo makakapagbigay, makakapag-provide sa mga taong mahal nyo at mahalaga sa inyo. If ever meron kayong ilang isipin sa pera, finances, na hindi nagiging magaan, gaano man kalaki kaliit, i-claim na natin na yan ay inyong maharap, mababayaran. Reversal po ang energy every time. Kung hindi kayo ang merong pagkukulang, kayo itong merong mababayaran, mahaharap. Okay? Ayun lang, ang may iwan ko. Okay. Or, kung meron kayong, kumbaga, sabi ko nga, pagkakautang, if ever lang naman, the Hermit is here, the King of Cups. Maging open kayo sa possibility na pwedeng merong support, may solusyon. Still ngayon, si Mars ay nasa inyong 8th house. Papasok na siya sa inyong 9th house sa mga susunod na linggong ito. Pero sa 8th house, dyan pa rin pumapasok. Money yung nakikita ko dito eh. Kung meron kayong kakulangan, again, na kailangan harapin. May support, could be about sa inyong bangko, sa gobyerno, napakalawak na 8th house. It's about other people's money. The world, the 10 of Pentacles, merong magbibigay, may tulong, maglo-loan ba kayo? Diyan po yan pumapasok. Or it could be a bonus pagdating sa inyong mga tinatrabaho. Sa inyong serbisyong totoo, the 6 of Pentacles. Kung ano yung binibigay nyo sa inyong mga buhay paggawa, yan po ay babalik sa inyo. Merong pera, merong blessing dyan, okay? So, maaaring nandito pa rin yung pagiging busy and productive nyo ngayong mid-month. Oo. Okay, other advice po na aking nakikita, money-wise pa rin. Ang nag-highlight dito, money, travel, at yung ilang iniisip nyo or naiiwanan kayo ng pag-aalala. 4 of Cups reverse, 9 of Swords reverse. Eto nga, sabi ko nga may solusyon, may resolution. Everything is temporary, guys. Timing, nasa inyong alas ngayon. The world is here. Maharap nyo ito. Huwag kayong pangibabawan ng pangamba or ano paman. May laban kayo ngayon. May balance. Huwag lang magpapatalo sa emosyon na baka hindi na or sa ilang distractions. Kagaya niya ng ingay ng ating paligid. Tayo po ay daytime. Pero, ayun ang aking nakikita dito. Kumbaga, hindi kayo nag-iisa. Minsan, kailangan lang mapaangat yung tamang boses or tamang approach nyo, tamang responsibility kung paano nyo pinangahawakan ng inyong money. The Justice Card, nasa inyo. Hindi lang yung alas, the world, timing, pero yung hustisya na deserve nyo. Okay? Diyan yun. The world, meron kayong mga kompleto? Meron bang gagraduate sa inyo? Sino mga estudyante na nakikinig? Kasi sabi ko nga, mag-highlight ang 9th house sa inyo. Napakalawak niyan. If there's not about travel, hindi physical travel, it could be a project sa trabaho or sa pag-aaral nyo, may makukumpleto kung kayo magde-defend ng inyong mga thesis, i-claim natin na matatanggap nyo ang tamang justice. Aayon sa inyo, ang inyong mga mentors. Gusto niyo yun. Or kung talagang merong travel, pagdating sa immigration, pagdating sa inyong mga travel visa, documents na inaayos, ayon sa inyo ang mga sitwasyon. I-claim na natin yan. Or kung talagang meron kayo pinaglalaban sa batas, hindi po isang legal advisor ang Moonchild. If you are in a legal case, ayan, may progress, magandang progress. Hindi man agad-agad na maging malinaw, the Hermit, or
manalo, i-claim natin na ang progresong ito ay higit na para sa inyo. Okay, paangatin din yung strategy, yung pagiging madiskarte at pagiging totoo. Yun po ang umaangat na guidance advice para sa inyo ngayong mid-month of June 2025, Capricorn. Hi Aquarius, mid-month of June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice na marahil kailangan yung marinig ngayon. Kuha lang tayo ng ilang guidance messages. Aquarius, para sa iyo na nakikinig right now, message. Mid-month of June 2025. Para sa isang Aquarius na nakikinig or makapakikinig nito, guidance. Aquarius, may umangat na. Okay. Okay. The Death card, unang bumagsak. Hindi kailangan katakutan or laliman. Meron lang pong kalakip na mensahe ito. Guidance, Aquarius. Sa taong maaaring makapakinig nito. Okay. Isa-isahin natin. 10 of Cups, 9 of Cups. Ooh, okay. So, maaaring merong the sun is here. Patawarin sa ilang ingay. Dahil maaga-aga pa tayo. At tayo live na live sa YT. Babalikan ko kayo. Kita nyo? Nagtatantrums ang aking pamangkin. Why not the sun? Maaring yung pinaka-message ay yung energy. The Page of Swords. Paangatin. Physically, mentally, emotionally. Paangatin yung parang childlike. Young at heart. Na parang kahit mahirap ang buhay, hindi nagiging madali ang ilang bagay, ay andyan yung nagiging masaya kayo. Parang una't huli, anumang pinagdadaanan nyo, naway piliin nyong maging happy. The sun is here. Okay? Eto tayo. Unang-unang bumagsak si The Death card. It's all about, yes, endings for a new beginnings, guys. The 9 of Cups ay narito. This is about your hopes, your wishes, yung ilang pangarap nyo, yung ilang mga gusto nyo matanggap or ma-receive with the 7 of Cups. Limitless, may ilang potential, opportunity, madami. I-claim natin na merong magtatapos. Halimbawa, ito isang proyekto, may completion, at this is something na, lalo pa, kung pinapangarap nyo or parte ng ilang pangarap nyo, may maisasakatuparan kayong pangarap. Okay? At dito, of course, magiging masaya. The Sun, the Page of Swords. Masaya kayo. Hindi lang kayo. The 10 of Cups po ay narito. It's all about your connections, family, relationship. Claim natin. Ngayon pa lang. Oo. Alin? Parang wish, ano to? Yung ilang wishful thinking nyo with 7 of Cups, yung ilang naiisip nyo, plano nyo, yung ilang goal nyo, it will come true. Hindi imposible na matanggap nyo yan, ma-receive nyo yan. Okay? Ayan, na ang saya. Gaano man minsan, sabi ko nga, para sa ilan, maring meron ng ilang pinagdaanan na hindi ganon kagaan. And this time, mid-June, manifestation card, guys, nandito, ang ilang situation, 7 of Cups. Magagandang potensyal na ito'y mapapa sa inyo. Okay, other messages, kung hindi yun mag-apply or mag-reflect sa inyong buhay. For some of you na nagkaroon ng disconnection or detachment sa ilang tao, sa paligid nyo, at right now parang naiiwanan kayo ng pakiramdam na parang nagtapos na or natapos na, meron akong pag-aayos na nakikita. Kahit sa simpleng pakiramdam lang muna. Or maybe a sign, a message na hindi pa huli ang lahat. Yes, everything is temporary. Pwede niyong maiba yan. Pwedeng mabago. May chance pa to start something. Okay? To develop something. Or para ma-improve ang ilang bagay. Hindi pa huli ang lahat. Something will end to make room for something new. At dito, mapupunan yung ilang kakulangan o yung hindi naging balanse sa inyo. Na-work out ito. Kumbaga, gamitin. Sabi ko nga yung yes, nandito yung maturity at the same time, yung pagiging young. Yung parang kayong mga bata. Diba kapag tayo bata, kapag nasaktan tayo ngayon, nadapa kayo, nasugatan, iiyak nyo yan eh. Iiyak nyo ng malala. Pero bukas, handa kayo ulit maglaro. Handa kayo ulit masugatan ulit. Yung ganong energy na
Everything is temporary, lilipas yan. Merong solusyon akong nakikita, mayroong solusyon. Okay, other messages. Meron akong opportunity na nakikita when it comes to your career. Oo, kung dyan meron kayong matapos, sabi ko nga, it could be a project. Merong bago, may bago pa, may kapalit yan. Or meron kayong higit na ikatatag. Reversal yung energy, meron kayong makikita or makikitaan kayo ng something tatag, lakas, yung inyong mga presensya, yan po ay higit na napupuna o mapupuna ngayong mid-month of June. Kahit sa simpleng appreciation, hindi nyo pa man nare-realize or ma-realize Aquarius, but you are being appreciated. Yung efforts, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili, okay, na yung, andyan yung pagiging action-oriented nyo, andyan yung energy. Claim na natin yan. Okay, other messages, ito yung pinaka-message na, kasi yung young, the death card, hindi kailangan katakutan yan or laliman. It could be about physically, sa inyong physical na aspeto, mental, emotional, stay healthy. Okay, ito message din kay Moonchild ito, note to self. Hindi, pero of course, tutulungan ng sarili para mapaangat yung energy na para kayong mga bata. Tutulungan. At the end of the day, kayong higit na makapag, aambag ng enerhiya na yan. So, sapat na tulog, sapat na nutrisyon. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. This is the time, the best time, para higit yung pakiramdaman ng inyong mga sarili or ang inyong mga katawan. Listen to your body, guys. Kung kailangan yung kumonsulta sa mga profesional, gawin yun at huwag na kayong mag-alinlangan pa. Okay, recharge your energy. Very important yan. Para magkaroon ng improvements sa inyong mga pakiramdam. Para maharap nyo lalo itong mga pangarap nyo pa na gusto nyong makamtan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-month of June 2025, Aquarius. Hello Pisces, mid-month of June, mid-June 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice na marahil kailangan yung marinig ngayon, Pisces. Message para sa'yo. Para sa taong makapakinig nito na Pisces, tumalo na. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay lamang po. Pisces, mid-June, mid-month of June. Guidance, advice para sa'yo. Pisces. Okay, kumpol na sila. Isa-isahin po natin. The Magician, this one is in reverse. Six of Swords, kunin natin itong nakabukas. The High Priestess, reverse. Ten of Swords, reverse. Kung meron man pong ilang reversal na baraha, reverse cards, again, di po agad-agad, ay hindi na okay. The Eight of Pentacles, actually, reverse din. The Empress card, ano nga dito eh? Ano to? Nag-hassle ng ilan sa inyo. Three of Swords is in reverse. Nag-hassle sa buhay, trabaho, paggawa, maging ano pa man yan, work-wise. Maaaring meron kayong kinukumpleto, tinatapos, The Magician. Andito yung focus or a reminder to focus, yung attention, ilaan dito sa enerhiya na ito kasi meron akong nakikitang ganda. Yes po, the Empress card. Ganda, the Knight of Cups, at Justice na deserve nyo. Six of Pentacles, 8 and 6 of Pentacles, yung service, yung serbisyong totoo nyo sa inyong mga buhay, paggawa, especially, or kung paano kayo nagpo-provide ng something energy, yan po ay hindi mababaliwala or nababaliwala. May exciting ganda pa kong nakikita dito, dadaan kayo sa recovery or merong makukompleto, may matatapos, at dito may bagong simula or may something pagbibigay diin sa alam yung deserve nyo when it comes to your work or money. Meron ako nakikitang improvement, development, advancement, o diba puro baka meant to be ang mga bagay-bagay na ito ngayon. Mid-June, matatanggap nyo yung tamang justice na deserve nyo. Okay, andito yung higit na productivity pa rin, yung pagiging busy, nag-hassle, ang ilan sa inyo nag-i-invest or a message to invest
wisely sa inyong mga energy, very important, kung saan hindi sa meron tayong hinihintay na something benepisyo, pero sa ngayon, yun yung aking nakikita dito, mag-invest kayo nung focus nyo, yung attention, physically, mentally, emotionally, right now, mid-June lang naman yung hiningi natin, kung saan nakikita nyo ng magandang resulta, or ikagagaan, ika-comfort, or ika-secure ng inyong mga bulsa. At dito, hindi lang sa inyo, okay? Hindi lang kayo magbe-benefits, pero andito, makakapag-provide po kayo. Higit yung magagampanan, maharap, mababayaran, maibibigay yung deserve din ng ilang tao sa inyong paligid, especially kung meron na kayong mga anak. The Empress po ay umangat. Ang ganda. Guys, merong pag-level up yung mga hirap nyo, yung struggle nyo sa work. Yan ay hindi nababaliwala. Okay? On fire, actually. Or maybe yan yung pinaka-advice nga po. May advancement. Na-acknowledge, na-appreciate yung mga ginagawa nyo. Actually, for some of you, magiging magical ang mga bagay. May ganda. It could be a recognition, promotion, may pag-level up. Alam ko ang tamis, pero i-claim na natin ito. Merong nai-impress sa inyo. Okay? Other messages, kung ito ay may patungkol sa buhay, pag-ibig, relasyon, the Empress card, the Three of Swords is in reverse, the Knight of Cups, the Justice card. Ano na? Marahil napakinggan nyo na to sa ilang past readings natin or general card readings, Pisces. Jupiter just entered your 5th house of romance, love life. Jupiter is the planet of luck, wealth, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. Be ready guys, the Three of Swords. For some of you na parang meron pang ilang duguan ditong puso, ayan, duguan hindi. Kung baga dumadaan pa sa recovery, iba-iba tayo ng process dito. Andito yung healing, be ready kasi maring merong someone na parating, the Knight of Cups, maring ito ng inyong Knight in Shining Armor, or someone na mabibighani kayo, the Empress, may pagkabalanse na deserve nyo, yung merong give and take, yung merong justice na deserve nyo. Actually, sa 5th house, dyan pumapasok yung matatawag na one and only true love. Why not? Be open sa ilang bagay na ito. Single, why not? Pero sabi ko nga, hindi nyo kailangan madaliin, lalo pa kung dito kayo sa proseso ng pagpapahilom, ng healing. Ayaw naman natin magkaroon ng rebound, tama ba yun? Yung bigla tayong, ayaw natin maging unfair sa ating sarili at sa ilang tao sa paligid. So, very important na ready ka. Physically, mentally, emotionally, be ready. Pinaghahanda na kayo ng universe. Ngayon pa lang, stay open sa ilang possibility. Magical ang parating sa inyo, guys. Sa pag-ibig man or buhay karera. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong mid-June, mid-month of June 2025. Pisces.